It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! Bakit? Hindi, Ruleta Virgin kasi si Oo nga, si bakit? Charles. Oo nga, Bigay mo ang honor na... Oo nga, please. Ikaw Yung ang pakisabi unang yung magsabi ng magic Go word. Ruleta. Oo. Ano ba ginagawa mo? Pinapakita ko yung Gucci ko. Naka-Gucci na sa paa. Naka-Gucci. Ayun. Para Baka kung pwede kang Pakita mo nga direct. Pakita mo nga. Direct, Pakita mo, may pakita mo. Ayun. Ayun. Oo. Si Bian. Hindi ka masisigawan, di ba? Kasi Pwede meron kang magreklamo Gucci sa shoes. isang mall sa Makati. Oo, yan. Sige. Oh, so para umikot yung Magic Ruleta, Richard, you have to say, Nag-roleta din yung Gucci ko eh. you have to say, go Ruleta. Ikaw ang Go Roleta. Go parang may pagka-ibang bedroom boys na ruleta yun. O, yan katuloy. Speaking of, ayan katuloy. Speaking of advocates Ayoko na, certain tago na brands ako. of watches Yes. and high fashion articles. Former Luxury goods. Commissioner. Bing Guanzon. Ayan, Rowena Gonzon. Ayan tayo. Speaking of Gucci, So ano, since ko yung naka-Gucci, parang ikaw yung authority on the matter. Pero hindi ko talaga maintindihan bakit Gucci ang Rolex ang basihan ng dignidad at freedom of expression ng isang tao. Ano ba nangyari talaga? nagwala. Hindi, ano lang siya. Wait, sabi lang niya, very impromptu. Okay. Very impromptu ba? Sana naman hindi pinlano. Sana nga. Pero kung ang impromptu mo ay sukati ng isang tao based sa economic class niya, eh parang baguhin naman natin yung pagiging impromptu natin. Parang medyo harsh masyado yun. It's just, ako lang yun. Tsaka kung mayaman ka talaga, hindi naman Rolex, entry level lang. Ayun, no? Patek. So anong sinasabi mo kay Kailangan i-elevate yung taste. Saka humaba na ng humaba. Naging usapin na siya ng race, naging usapin na siya ng may sakit ba ako o wala, or matanda na ako, or I don't know, pasala-salabat na. Pero ako, willing na ako mag-move on dito sa issue na ito. Masyado nang nabigyan. Oo, masyado ng baka maging importante pa yung tao. Hindi natin ko tumaas yung sales Tama na yan, nung tama. Baka Gucci. nga hindi, Baka matag na naman ako. Baka nga pala to, no? Baka biglang kampanya pala ito. Yeah. Yun na natin. Diba? May mga Sige. nakakarating sa Senado ng ganyan din, ha? Paminsan-minsan. Eh, baka pag nag-interpellate, sabihin, wala kang Gucci, hindi ka pwedeng mag-komentaryo. Huwag naman Pero ganun. doon sa Pero alam mo, Senado, to be honest, yung Mataray style na gano'n, nag-work for Ma'am Miriam Defensor. Except it's incomparable because Ma'am Miriam Defensor, very substantive, very, alam mo naman, pro-people and all of that. But I think some people are thinking yung Mataray na gano'n, may dating din eh. So I don't know. Hindi, tsaka You see what I'm saying? And I think yung standard din kasi ni Senator Miriam noon dati is that, speaking truth to power. So, ang mga pinapahiya niya, mga di ba, mga corrupt na public official, di ba? O kaya mga abogado na hindi alam yung trabaho nila. Pero yung ordinaryong mamamayan na, Katulad natin. na nagmo-mall, baka hindi ka kasali sa ordinaryong mamamayan. Kasi binubulya ako eh. Huwag mo sisigaw-sigawan ng ganun, di ba? Iba yung mataray sa mata pobre. if you Ay, ask me. tama. Okay, so yun. sige. Okay, Sige, go, Ruleta! Wag na natin pag-usapan to for the next 2 months. Uy! Without H. Eto may Gucci at Without Rolex. H. Ay, ito, ano? Meron pa ba? Richard Itong Mille si level yan. Sarah Mille level. Vizcaya. Na kamakailan ay sinurrender ang kanyang sarili. Tama ba? Voluntarily. Yes, sa So, NBI. Nag-check-in na. nag-check-in na siya. Nag-check-in na. With maleta yan, ha? With maleta, Nag-VIP ha? check. Sinek ba yung laman ng maleta? Kung damit Kasama ba yung umbrella na Hermes? Na Ay, di, kinuha niya yung Kasama na Rolls check-in. Oo, kasama din sa sinusubasta. Hindi, Royce is pero Hermes yata yung umbrella. talaga? Parang may collab, di ba may gano'n? Parang Royce Royce tas Dating Hermes yun. luxury goods consultant na si Richard Hidarian. Kaya pala ang tagal makabalik kasi talagang nangolekta pa ng mga luxury items, ha? Ikaw naman, no? Naka-Japanese Casio, ano lang naman tayo ngayon. Hindi, magandang development din na at least sumuko voluntarily si Sara Vizcaya kasi isa din sa binabantayan talaga syempre yung pagpapanagot ng mga biggest na mga nakinabang doon sa mga anomalous flood control projects, no? So I think at least may sa checklist ng Ba't mga parang wish malungkot natin ngayong kayong lahat? Pasko. Parang malungkot lahat dito. Tama. Parang naawa na ba tayo sa kanya? Well, Parang
Parang mali yung mood dito. Hindi, Dapat kasi- nga masaya tayo, nag-check-in. Palagay ko recently kasi nagpapaawa siya dahil nagkaroon siya ng sa isang interview, sinabi niya, naaawa ko sa mga anak kong may mga ADHD, Ayan nag-aalala siya, tayo, ganyan sa buhay. ayan Pero tayo. hindi sana kung naaawa siya sa anak niya at gusto niya talagang kapakanan ng mga anak niya, sana hindi niya ginawa yung mga ginawa. At sana maawa dun sa mga bata na mawalan ng infrastruktura, serbisyo. Exactly. Not to mention, may mga tao namatay dahil sa mga faulty flood control. So this is a serious issue. Exactly. So if you want to play that card, let's talk about yung mga victim ng mga faulty flood control projects at yung mga kinabukasan na nawala. Okay, at Para ang sa bayan. Ito na, let's go na. At doon naman po tayo. Kasi nalungkot talaga lahat. Bakit tayo malungkot? Nag-check-in na. Oo. So dapat maging masaya tayo. Dapat no, na- masaya tayo. Hindi, Umaabante. masyado ka lang mataas ng energy. Nasa ordinaryo lang kami. Oh, ito lang yung... Yung jet lag ko kasi nagre-reverse. Alright. Sige, go ulit. Ito. Next na tayo, next. Sino kaya? Ang next ay Richard Dargan. Ay! Senator Sino Bato yan? de la Rosa. Para sa mga nanonood. Parang, ang masasabi ko lang sa picture niya dito ay parang masaya pa siya noong mga panahon na to. Oo. Masaya-saya pa niya yan. Oo. Ay, naku, naalala niyo guys, na-bash kami ni Justice Carpio last year nung sabi namin kuha ng top 5. Kasi ba last June, nandun ako sa Hague. Pero for West Philippines yung topic. Pero syempre, marites tayo, nagtatanong tayo sa mga dyan lang na may... Sinabi na sa amin, papunta na tayo sa exciting part. Tapos pinagtawanan tayo, next thing you know, nag-archive na yung isa. And then sabi namin ng iba, si Attorney Chris na Conti, multiple times on my show and all, pinag-usapan namin, it could be Bato next. O now, nasaan na tayo? Nasaan si Bato? Good question. Nasaan si Bato? Tayo nandito. Tayo nandito. Here na me, where na you? Here na we, where na you? Di ba? Tinatawagan na nga siya ni Sherwin Gatchalian, hindi daw sumasagot. Ginost nga. Di ba? Oo. Cardboard senador na ba siya? Makano bang bayad yan every month? Malaki yan. 300,000 yata. Oo. Klase naman yan. Bakit Saka may mga committee pa yan, di ba? May mga Sarap committee buhay. honorarium pa yan at nasa Di nga Senate panel nagtrabaho sa ng BICAM. pandemic, diba? tapos nagtatago ngayon. Oo, di ba? Parang may mali. Parang yung mga host siguro dito sa With Due Respect na eh. sumasahod pa din. Uli! Ay! Shots fired! Di ba? Ano ba yun? Hoy, hindi porke kakadating ng ni Richard, ganyan ang sinasabi mo. Wait Hindi lang ba siya? Dapat nga may hazard pa yung isa, 5 a.m. gumigising. May OT. Nananawagan po kami sa aming Night shift producer na si differential. Zando. Night shift differential. Senator Bato, hinahanap ka na ng lahat. Trabaho din. Trabaho din. Namataan daw sa Pampanga nung nakaraan. Sabi ni Ombudsman Boying yan. Umiikot-ikot. Oo. Pero actually, honestly, why would Boeing do that? Psychological warfare, pre-warning. Why would they say that? Kasi dinideny ng ibang ahensya yan eh. And then, tinotroll nila tong taong to. Parang naawa ko sa kanya. Wala psyops, baka psyops. Kaya, no? but why would they do that except torturing this poor gentleman? Well, I think also, parang hindi From naman barangay siguro... ba to? From barangay ba to? Parang namang hindi nakakaawa yung isa sa mga architect ng Tokhang. Na hindi I think also it's giving a taste of giving them a taste of their own medicine. Maalala mo nung nasa kapangyarihan syempre ang mga Duterte, ganyan din sila. Psych-op. Ganyan mambuli at ganyan din na Baka talagang may mangyari sa'yo, baka walang mangyari, di natin masabi, In baka fact, presidente pa mismo, 'di ba, yung nananakot sa live television. Nakakatakot yung kaisipan na May yung... tawag yata dyan sa ganun. Yung Ano? nangyari sa yung ginagawa mo sa iba. Starts with the letter K. Yun, may technical Karma. term. Technical term. Pero nakakatakot na yung idea na yung mga uri ng tao na sinusunod lang at ginagamit lang ang batas kapag pabor sa kanila. Ngayon na sila tinutugis ng batas, so pinagtatrabaho sila bilang exempted sa rule of law. Pero I want to say something about this. Nakakalungkot pa rin na umaasa tayo sa isang international legal body to deliver justice. Alam ko may contempt case laban sa akin doon sa isang court. And I have to be careful. Pero ideally sana, hindi na tayo umasa sa isang international court or Interpol. Dapat yung sarili natin judicial institutions sa mag-handle ito. Otherwise, sana wala namang EJK na yan. Pero kung may mga usapin ng mga may parang secret GC yata yung mga dating PNP chief na parang tinitrivialize pa yung pagtatago. Talagang kailangan natin ng mga ganyan. Yung mga ebidensya na institusyon natin pumapalpak minsan. Sige na, tama na Tama na naman, pag-usap tama sa na. door. Okay. Tama na airtime. Okay, go na lang tayo. Baka lumitaw bigla. Senator Bato, nandiyan na. Uy! Senador. Isa Pero pang at least, matrabaho yan. at least pumapasok ito. Very active yan. Senator Robin Padilla. Okay, let's talk about it. To be honest, ako I had high hopes for him, di ba? Coming from a minority background, being a voice from Mindanao. I was very optimistic about it. I'm really disappointed about
Kinakabahan ako sasabihin mo. Reset Richard, up eh. Hindi tayo makaka-cancel. Don't worry. Okay. Ano to? In fairness, may mga moments siya na he rightly speaks for, our Moro brothers and sisters, ganun. And I support him 100% on that. Or even on the issues in Gaza, ganun. Para may mga times talaga yung mga interventions na, I don't know what is he trying to do. Is he trying to be relevant, not to be relevant? Naalam mo yun, ni-lecture lang siya ni Kiko. Sa Hindi na even juvenile understand justice the law. basics of yung mag-privilege speech ka tapos yung premise mo mali. Tapos ni-lecture ka lang na isang nakakahiya. Yeah, I know he's popular, nag-number 1 siya and all of that. But, and then, focus on the job. Okay, it's nice to have colorful, everything like that. Pero focus, for me, it's a very disappointing case. At alam ko, actually, mabuti ng puso ng taong yan. Honestly, I'll be honest. Everyone I know na who knows him well, they know na he's actually a good person. Feeling ko lang talaga, dahil na dun sa group na yan and all, I think sometimes he's just trying to pander to a certain constituency at the expense of his own duties and fulfilling his greatest potential as a public servant. Kasi mabuti naman ang puso ng taong yan Siguro yun na nga yung hamon kay Senator Robin dahil yung trabaho niya, syempre, to represent the interests of the Filipino people. In particular, dahil siya din ay Bangsamoro, no? I-represent din yung mga Bangsamoro. Pero hindi ang interes ng iisang pamilya, di ba? Hindi Kapag interes, sinunod di ba? daw ay parang aalimusong yung kanyang aamoy Duterte daw siya, di ba? diba? Saka ganun, di ba? Hindi ka nandyan para mag-abogado para ka sa mga Duterte. Senador ka ng buong bayan. Oo. Tsaka recently lang sinabi niya, 'di ba, na kay Senator Bato na huwag kang mag-surrender diyan sa ICC. Again, ikaw ay isang senador. Exactly. Dapat iginagalang mo ang batas, 'di ba? Whether national laws natin or international laws natin, magpakita ka ng na hindi loyalty sa iisang pamilya, Right. hindi pagkiling sa iisang pamilya yung batayan ng iyong pagiging senador, 'di ba? Pero siguro, sa daming natalong artista sa latest elections dahil Yes. sa... For all I know, dahil sa kanyang underperformance, nasira yung branding ng mga artista na gusto mag-service. To be honest I think he did a disservice also dun sa mga ibang artista na gusto talaga mag-service sa bahay. Kasi sabi niya, kung yan lang makukuha natin, wag na lang. Katwira ko dyan, kung gusto nilang maglingkod, gawin na nila in their private time. Wala namang kinalaban ng Charity public. sila. Exactly. What if baliktarin natin? Oh. Gusto ng mga artista magpolitika, 'di ba? Oh. Yung mga maalam sa politika, mag-action star naman. Gusto mo umpisahan, Richard? Uy, nakita yung mga yung mga shadow Pwede. boxing ko. Ganun. Sige, okay. Baka gusto pa umabot si Richard, Okay, go Roleta! Sino kaya? Uy! Seryoso to, pare. Wow. Parang, oo. At recently gumawa ito ng affidavit, no? Si Ramil Madriaga. Yeah. Oo, na medyo, ang sa affidavit attorney niya, parating guest yata dito. kinunik niya ang ating Vice President. Oo, at ang ginamit ng pangkampanya ba? Tama ba, no? Na Right. pinondohan ng dalawang malaking mga issue na hinarap ng Pilipinas. Yung una ay Pogo. Pogo, at pangalawa tsaka yung drug lords daw. allegedly Oo. to drug money. Yes. So, very... At allegedly involved din siya dun sa organizing yung presidential campaign for Sara At yun yung, Duterte. kaya niya Pwede mo i-check nasasabi- sa SEC actually yan Sa affidavit You can check Yes. these things also in the Security Exchange Committee. Inday Sara is my president or EC. Tsaka Plus, one-on-one yung mga calls, nakikita mo. So this is not just any relationship. It looks like it's an intimate enough in the sense that there's familiarity, some would say operational familiarity. Para sa akin, of course, due diligence. Tignan natin ang background ng tao. I think he has been accused of some serious crimes. Although I don't know kung na-convict pa siya or hindi. Napreso siya for a while, di ba? Yeah, oo. Dinalaw pa siya ng mga iba't ibang tao. But I mean, for me, baka there's some, let's remember, Las Cañas, Matobato, these were people na noong una walang naiwala sa kanila. Ano ba pinagsasabi niyo? Eventually, yan ang testimony na ginamit ng ICC na dumaan sa pinaka-highest threshold ng evidence verification. So ako, biglang, maybe we have to listen to some people. In fact, the shadier yung background ng tao, the more para sa akin na ginamit siguro ito sa mga kakaibang operation. Because obviously, you won't put there a normal lawyer or a normal academic, di ba? So yung ba nagsabi, tingnan mo naman yung background ng tao na to. Sabi ko, the more na actually worth giving attention to what's doing. And may mga ibang may teorya nga, baka may kinalaman sa Pogo dahil papunta na yung kay Harry Roque, may mga ganun I mean, there are many, the plot thickens, The plot is thickens. And para sa akin, isa pa, I won't be surprised there'll be more versions of this in the coming weeks and months. Ang hindi ko lang alam if this is completely spontaneous, out of conscience or whatever, or baka there are certain forces
who are now thinking this is the time na magkakaroon ng bookingan and expose and all of that. Kasi the tide has been against the administration over the past few months. Eh. So some are saying maybe the tide is shifting in the other direction. Pag-usapan natin siguro later. But I don't know, what about you guys? What's your first instinct? With the affidavit, with all the pictures, everything you're saying. And given the relatively shady background of this person, to put it mildly. Malaking bagay yung pumirma siya ng affidavit at sinabit niya talaga. Hindi kagaya ng isang congressman na nirelease lang via live stream ba o ang kanyang mga allegations. So malaking bagay yun na that kickstarts the process of further investigation. At hindi niya sinabi na inosente siya at wala siyang ginawa, katulad ng iba. Wala siyang Medyo nakubra. aminado naman siya na meron siyang interest na gusto niya, di ba, na itong mga testimony na baka tumulong doon sa mga kaso niya. So, at least may transparency siya na hindi siya santo. For me, that helps with credibility. yung details to be honest. Ako siguro nung nakita ko yung affidavit at nabalitaan ko, ang ano ko diyan ay disappointed but not surprised kasi ang aligasyon laban kay Inday Sara, ang ating ikalawang pangulo, ginamit sa kampanya ay pera galing sa Pogo sa isang bahagi, tapos yung iba naman ay galing sa drug lord. Ang unang-una ko talagang naramdaman ay, grabe, kung ito ay totoo, at syempre, i-verify pa, pero kung ito ay totoo, this is, like, hindi lang ito regular na katiwalian o regular na illegal. This is highest form of betrayal of the Filipino people. Kasi if mapuprove yan na galing sa Pogo, galing sa drugs, grabe po, national security implicated din yan. Kasi ibig sabihin ba, Diba parang may militia daw siyang may connection ba sa ganyan, di ba? Tapos lumalabas ngayon sa mga kaso ng mga nasa Pogo, yung mga human trafficking, di ba? Yung ganyan na nagagamit din sa mga Kidnapping, transnational crimes, torture, kidnapping. So, involved din ba dyan, di ba? At bukod pa dyan, yung usapin ng galing sa drug lords, grabe yan. Kasi, grabe po yung ginawa niyong patayan ng panahon ng giyera kontra droga. Diin pala, pinagkakitaan niyo pa yung buhay ng mga Pilipino. So, mas masahol pa ata to dun sa flood control projects na ito buhay ng mga tao, pinangkampanya pa pala, kumita pa pala mula sa mga drug lords. So, but as Richard said, let's verify that. But if these allegations are true, napakalaki nito. Napakalaki ito. At baka tip of the iceberg pa lang to. Okay, sige, More could pagpatuloy come out. natin. Baka mayroon pang lalabas sa ating... Meron pa ba? Oo, go Roleta! Uminit yung dugo ko Sino kaya? Nakakatakot naman kasi talaga. Hoy! Without age. Kanina may age Oh, ito, check-in. Sarah without an age to, Vice President Sara Duterte. Bakit yun ang picture na Na kamakailan ay finailan ng Office of the... Finailan Ombudsman, sa Ombudsman, Sa Ombudsman. Hindi yung Ombudsman ang nag-file, di ba? No. Finail lang sa opisina ng civil society ng group. civil society groups. No? For plunder For cases plunder, daw, allegedly. yes. Hindi, kasi I think nagbi-build pa din naman sila doon sa kanyang yung doon sa mga ebidensyang ginamit din doon sa For, impeachment, articles of diba? impeachment. Na-abort lang naman kasi yung trial, archive, o kung ano man dahil doon sa Supreme Court No comment decision, daw dyan. diba? Pero yung ebidensya naman, at hindi pa din naman nasasagot ng maayos ni Vice President Sara, yung misuse pa din talaga ng confidential at intelligence funds. At itong ang bagong affidavit din ni Madriaga, na by the way, sumulat to kay Kong Laila de Lima, 'di ba, na humihingi din ng tulong sa kanya para nga dito sa pagsisiwalat niya, is may binanggit din dun si Madriaga sa affidavit niya na ilan nga dun sa mga perang minove niya sa iba't ibang lugar ay galing din dun sa confidential at intelligence funds din daw. So may connect, kung ba nagsasala-salabat na din yung Oo, medyo medyo. Parang napatahimik ka, ayaw mo ng mga Supreme Court. Yung isang abogado ko, wala eh. Yung isang pero to be honest, merong posibilidad, di ba? By February, pwede mag-initiate yes. ulit yung impeachment, yung time-bound mawala. So, may posibilidad, may mandatong ang Ombudsman Office, kung may makita silang probable cause at may high chance ng conviction, pwede sila mag-recommend sa Kongreso mismo to initiate articles of impeachment. Pwede yan. And under the new rules, di ba? Medyo mahigpit ng rules. Baka plenary pa lang ng Kongreso, may de facto trial na tayo, tawagin na si Sara doon, paki-explain yan. So baka hindi na natin kailangan umabot pa to sa Senado. Now, legally speaking, sobrang tight yung new rules ng Supreme Court. I don't want to say more about it. So baka the chances of talagang full impeachment I may not be there. But politically speaking, that could be explosive. Kaya ngayong first quarter of next year, baka mas exciting pa
sa nangyari so far this year, 2025. So, baka wild ang mga opening months ng 2026. Wala palang maligayang Pasko at maligayang bagong taon. Hindi, kaya magpapahinga tayo. Para sa mga ruleta. Duterte. Oh, go ruleta. Meron naman go ruleta. Merry Christmas din itong Okay, susunod. ang susunod ba ay may magandang Pasko? Sino kaya? Sana na. Uy, sino to? Sino to? Ito wala tong, parang wala tong pamasko kasi Uy. parang frozen yung assets yata recently. Oo, di ba? Malamig eh. Malamig ngayon eh. Malamig. Frozen. Eric Yap. And Eric Yap. Oo. Edvic Yap yung isa Isa, na. oo. Oo, okay. So, sila ay finreeze ng assets from the Court May, of Appeals? lumabas Tama? sa bagong development na yung Court of Appeals ay Yeah. finreeze yung kanilang mga assets, no, dahil na din doon sa mga nadiskubre na sangkot din yung kanilang mga kumpanya doon sa mga maanumalyang flood control projects. Ilang bilyong-bilyong piso Correct. din, no, dyan sa norte. O kung saan Oo galing nga. Kaya nga ako Richard, magsalita diba? eh. Kapitbahay mo ata eh. Marami akong alam eh. Spill! Bigyan mo naman kami ng Tawagan kahit natin isa si lang. Mayor Magalong. Mayor, di ba? Ano? May mga project dyan nung panahon na ano. ganon. Pero tama for at one point naging caretaker ng isang distrito sa Northern Philippines na si Kong Eric Yap. Sa Benguet din. Sa Benguet, yeah. Eh, Hindi, sa pero amin kasi yan. ang mahalaga ding detalye dito ay bukod doon sa involvement sa flood control projects mahalaga dito ay na dati ding kasing Appropriations Committee Chair Right. ng Kamara itong Correct. si Eric Yap. And in fact, kung may Zaldico, nauna yung version na siya yung kauna-unahan na isang party list OG. representative OG siya. at neophyte na congressman Na biglang chairman ka ng makapangyarihang Pinaka-consequential, Oo, kasi pera yan eh. No? correct. Kaya ngayon, lumalabas na din yung mga katanungan for now, no, Bakit na bigla? Oo. panahon kasi yan eh ni Pangulong Rodrigo Duterte, no, nung siya ay nanungkulan sa House, Kongreso, no, na Appropriations Committee Chair, kung baka ganyan din pala, na matagal na nag-umpisa din yung Pero are we modus. surprised kung may impunity na libo-libo sa ating kababayan ay pinapatay? Okay. Surprised ba tayo na may mga kalokohan na nangyari on the money? Do you get what I'm saying? Yeah. Hyper-impunity talaga ng panahon ni Digong eh. I like your term, hyper-impunity. Okay. Para sa akin, explainable bakit sumabog ang corruption eh. Eh kung patayan na nga, normalized na. Paano pa What kaya about yung corrupt? iba? Exact. Feeling ko related yan. Yun ang working theory ko. Kaya nga sabi ko, bumalik ako dito pang research eh. Hyper-impunity ang aking Wala term talagang dyan. So abangan nyo, you heard it first ba? With due respect. Trademark na siya. Trademark. Okay, so baka tinan natin kung susunod sa ating ruleta. Go ruleta! Okay. Sino kaya? Merry Christmas ba to? Or Happy New Year? Sino? Wow. Oh, Richard, parang mas itong Philippine Coast Guard for the first time yata hindi tao yung lalabas sa ruleta, kundi isang institusyon. Oh, ahead I siya. mean, literally, pagbalik ko from airport, dumaan ako dun sa Christmas party ng Philippine Coast Guard. Mabuhay kayo all around the world. Pinag-usapan yung ating Transparency Initiative. Standing up to China, isang superpower. Yung expose na ginagawa natin sa pagbubuli nila. Alam mo, the other day, I was just reading Bible and I realized a lot of disciples of Jesus were actually fishermen. Yes. Uh-huh. Fishermen actually are very important people sa ating Biblia. Ito mga matapang na tao, spiritual na tao. I mean, Sunday tayo, by the way, Sabbath day tayo today. No, I mean, for me, yung nakikita talaga natin na this is a whole of nation challenge. Na hindi lang Philippine Coast Guard involved dito, pati yung mga mangingisda natin, pati yung mga LGU natin. In your face ito. Having said that, mag-ASEAN chair tayo next year. I think China is trying to say, bago matapos ng taon na to, na next year, pag kayong ASEAN chair sa Pilipinas, wag niyong gamitin yan para titirahin kami sa issue ng West Philippine Sea or anything like that. Don't weaponize your chairmanship next year. So, and napaya din kasi yung China doon sa insidente na nangyari yung few months ago. Yung nagbanggaan? Yung medyo nag-need for speed yung Philippine Coast Guard, tapos nagbanggaan yung dalawa, napaya sila doon eh. So unfortunately, we're seeing the violent lashes of a humiliated beast. Pero I really hope ito na yung peak at sana by next year as we become ASEAN chair, we reopen the communication channels and can have kasi sa pagkaalam ko, both Trump and Xi Jinping might come to the Philippines next year. So exciting na naman. Ang daming mangyari din naman next mga year. klase at mga trabaho next year. Anyway, Pero kasi Kaya magpahinga talaga tayo. Marami mangyari kung next request year. ng China na don't weaponize the West Philippine Sea issue. Yes. Siyempre, request natin, don't use your weapons against Exactly. our fishermen, di ba? na naghahanap buhay lang. Ilang araw lang yun, di ba? Nakakaraan na meron na namang mga Mga mangingisda. winotter cannon na mga mangingisda. This is dangerous, Alam mo yung mga mangingisda, isa yan sa pinaka mahihirap na grupo na populasyon sa ating bansa. Correct. Napakahirap po niyan. Aside sa
may malaking role sila kasi Incidence of poverty sinusupport and nila all, yung pangangailangan natin sa pagkain. Yeah. Ngayon na dumadagdag pa na maaaring mapalagay sa panganib yung kanilang buhay dahil sa ginagawa ng China. Tapos, merong mga politiko sa ating bansa na Nakikinabang. parang galing pala doon ang campaign funds. Talagang nagisa na sa sariling mantika yung mga mangingisdang ito. Grabe. Kaya saludo kami sa Saludo Philippine sa Coast Philippine Guard. Coast Guard. Great job. Sana great merry job. ang Christmas ninyo. Merry Christmas Sige, po. meron Stay yan. safe, G. Stay safe. Stay So, safe. isipa, go Ruleta! I think we have time for one more. One last. Sino kaya yung swerteng ito? Merry Christmas ba to? Happy New Year? Ano to? Hindi na naman to tao. At may nakita kong logo ng Social Security System na SSS. may superimposed na tissue. Oh. Balita ko, overpriced itong tissue na to, to the millions of pesos, no, na naggamit lang yata sa maikling panahon. Pati tissue paper, hindi inawat. Ewan ko, sino nat. Grabe yung research and development department ng mga Hindi ko nga natin. alam. No? Very Usable tissue entrepreneurial, paper no? ba ito? Hindi Pati ko alam. tissue. Machine washable tissue paper. Ako gusto lang sabihin sa panahon na sa taon na nagtataas galing continuously nung, ang production contribution team nyo. ng SSS para kasi pag nagretiro tayo, tayo na yung makikinabang sa So, hindi social pa tayo pension. matanda, by the way. Kaya kapag Wag dumating mo yung kong hawakan, panahon, hindi tayo magkaedad. Youth tayo. youth, okay, agree. Tayong Or youth youth ver- advocate. Oo, yun. Or advocating for your youth. Magkaiba din yun. So, pero yun nga, nakakalungkot Ikaw lang medyo na parang anti-aging na, kailangan, anti-aging advocate. isa sa responsibilidad ng liderato ng SSS ay ma-ensure na may pondo pagka dumating sa tamang panahon, yung mga makikinabang sa sistema na yon. So, parang hindi na- Sustainable dapat, diba? Sustainable. At may mga actuarial computations yan, Oo, di ba? may siyensya yan, pare. Exactly. So, bakit naman parang napupunta sa 13 million na worth ng tissue paper? Oo. At sila Akala ko mismo bonus, nag-bonus ng akala ko bonus sa 333 atin. million. Tuwan-tuwa ako. Wow! So parang sarap buhay. 3 million. Akala mo mga sa atin yung empleyado. bonus Oo, na sa yun. empleyado. So parang Oh, tinignan wow. natin, responsible use ba yan? Kung sasabihin, baka down the road sabihin, bangkarote ng SSS, either taasan Yeah. natin ng contribution, na ang magdudusa na naman yung individual contributor at yung mga employers na naghahati dun sa contribution Sabi na sa yun. inyo, I nominate Carlo as the next Actually, magaling secretary, finance secretary. Yung PhilHealth natin, etong SSS. I mean, I hope people rest, kahit yung mga kabataan na katulad ko at ikaw, hindi ko at some point, kailangan natin ng sustainable. Kaya kasi kailangan yan ang nating magsusustain bantayan, sa atin. lalo na Oh, sa mga lalo na kabataan. ako, ayaw na nila sa atin mag-host dito sa Gusto ko Wala yung tayong sustainable hanap buhay. kasi kahit yung tissue, di ba? Oo. Yan Grabe talaga yung ba yung tissue lang. best na din? Kasi aside sa fiscal sustainability, pera ng mga nag-contribute sa SSS, marami na din pong advances sa environmental technology natin. Sana Baka hindi na naman. din yan yung pinaka-best Correct. use din, di ba? Correct. Wala dito si May pero marami siyang sasabihin for Na sure. alternative sa tissue paper. Oo, di ba? Oo. Yan. Parang ayoko pa ng usapan na yun. Kakain pa tayo. Manilibre po si Richard yata mamaya. Okay, sige. Ayan.